Isang maganda, mapagpala, mapagbigay at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 26 verse 10 na po tayo. Maraming salamat mga kaibigan upang ating pakinggan ang magandang balita po sa umagang ito. Ngayon ay linggo na po, bali September 3, 2023. Araw po ng linggo. Akin pong babasahin dito sa mga awit 26, versikulo 10. Mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghintay na sila ay susuhulan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong masalita. Maraming salamat, O Lord, na ikaw ang nagbantay sa aming kagabi na idlip at hindi natutulog at kami ay nagising dahil inalalayan po kami, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon tagapagligtas. Lahat po magsabi ng Amen. So dito po mga kaibigan, mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghintay na sila ay susuhulan. Dito mga kaibigan, kung ating titingnan ang 10 utos na ito ay sinummarize na ng sa 2. No? So dito, maiwasan po natin ito. No? Kaya ating ipalaala, ating i-share. So ang 2 utos na, ang 10 utos na ginawa pong 2 ay ganito po. Ibigay natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. At ang pangalawa po ay ibigay natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So dito pag every morning atin po itong binubulay-bulay, hindi na po tayo makapag-isip ng kasamaan. Kasi kung ano ang masakit sa atin, masakit din sa ating kapwa. Kung ano ang maganda sa atin, maganda rin sa ating kapwa. Kaya napakaganda na iwasan natin ang kasamaan. So ang 10 utos, no? Tapos ginawang 2, yun ang paalaala natin sa atin palagi. No? So ang taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghintay na sila ay susuhulan. So dito mga kaibigan, no? At palaging naghintay na sila ay suhulan. So dito, binigyan po tayo ni Lord ng lakas. Kasi siya po ang source ng lahat ng bagay. No? Kaya gawin natin ang ating makakaya. No? Anuman klaseng trabaho mayroon tayo, mahalin po natin ito. No? Mahalin po natin at ating iingatan. Dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung tayo may trabaho, gawin natin ang pinaka-the best. Gawin natin ang pinakamaganda. No? Parang pagpapala ka. Pagpapala tayo sa workplace, no? Kung saan man tayo nagtatrabaho. No? Basta ang pinakamaganda doon ay gagawin natin ang pinakamaganda. So pag gagawin natin ang pinakamaganda, dahil God is watching us from a distance, nakikita tayo ng Lord, mapangiti po natin siya. At of course, yung ating makasama ay maging pagpapala tayo sa Kanya. At kung sino man ang may-ari ng kumpanya na ating pinaglilingkuran, so matuwa rin, ang sa management matuwa, at ang kasama natin ay matuwa. Ang mahalaga ay makagawa tayo ng mabuti. No? Ano man ang ibinigay po sa atin na trabaho. Kasi trabaho yan. Yan ang blessings ng Lord sa atin upang sa ating trabaho maging bread and butter natin yan. So ibig sabihin, doon po tayo nabubuhay. At sa ating trabaho, ayusin po natin at mag-ingat para tayo ay pagkatapos ng trabaho, wala tayong ibang target, wala tayong ibang objectives, kundi tayo umuwi kapiling ng ating pamilya. Di ba maganda? No? Masaya. Tapos paggising sa umaga, manalangin, magpasalamat kay Lord, at dahil sa lakas muli na ibigay niya sa atin. No? Kaya ang kwan dito, no, sa ating commandments, tingnan natin.
So dito sa ika-4, no? Remember the Sabbath day and keep it holy. No? So dito mga kaibigan, wag din natin kalimutan na kung tayo magtrabaho, wag natin kalimutan ang ating katawan. Mahalin po natin. No? Sa magitan ng pag-ingat, sa magitan ng pagsunod ng mga natural law, at saka yung tinatawag natin na batas para sa ating kalusugan. No? So, di ba maganda pag yan ang gagawin natin? Trabaho tayo, tapos masaya tayo magtrabaho, tapos gabayan natin ng ating kakainin ay parang gamot natin. No? So, parang may nagsabi po yan, no? Nakalimutan ko lang po nagsabi, pero hiramin ko po ngayon. Na. So, nakalagay doon na hayaan mo ang iyong pagkain na magiging iyong gamot. No? So, kaya iwas tayo mga kaibigan sa may mga kulay na mga pagkain. No? So, kainin natin yan paminsan-minsan po, wag palagi. So, palaging may gulay, di ba? Maganda, no? So, yan ang pinakamaganda natin gagawin. No? So, palaging sumunod sa batas ng kalikasan. Natural law ay sundin natin. No? Tapos matulog ng 8 oras. Pero ang pinakamaganda daw na tulog, ang sabi ng mga eksperto ay alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. No? Subalit sa iyong abang lingkod na sinisikap na kung walang overtime ay alas 8 ng gabi tapos hanggang 4. No? Kung halimbawa may mga overtime, so mga alas 3 pwede nang gumising. No? Pero ayon sa mga eksperto, yun daw po ang pinakamaganda na ating gagawin. No? Kaya mga kaibigan, tayo ay babasahin ko po muli ang ating verse ngayon. Mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghintay na sila ay suhulan. So mga kaibigan, isipin natin na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. At alalahanin din natin na tayo ay magtrabaho dahil binigyan tayo ni Lord ng lakas. Masayang magtrabaho, maging pagpapala sa trabaho, at mga kaibigan, alalahanin natin na si Lord ang nabigay ng ating lakas. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Lord, salamat sa iyong salita. Tulungan mo kaming ma-share namin ito, Lord, at gamitin mo po kami sa makapangyarihan paraan. Sa aming dakilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadayin po namin ito sa matamis sa pangalan yung anak na si Jesus, naming Panginoong tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all.